So, ito nga pong si Mike Defensor, mga sangkay ay nagsisisigaw. Ano nga ba ang nangyari mga sangkay? Pag-usapan po natin ito. Anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, let's talk about Mike Defensor na ngayon mga sangkay nakakulong. Dahil po sa kaso niya mga sangkay na tinatawag na plunder kahit po ito ay pera nila mga sangkay, sariling pera. Hindi ko alam kung paano natawag na plunder ito, pero ito po ay ayon mga sangkay sa ombudsman, no? Na sagawa mga sangkay ng aksyon para makasuhan itong sila Mike Defensor, Marcoleta and isa pa pong mga sangkay na mga kasamahan nila. Ngayon, nagkaroon po ng eksena itong si Defensor nung siya mga sangkay ay makalabas sa kanyang sinasakyan mula sa kanyang kulungan. Ngayon, eto, tingnan po natin. Ito ang eksena. Yan, sakay po siya mga sangkay sa sasakyan ng mga nakakulong. Ito na, ito na. Ito yung eksena. Yung mga nagnakaw, nakawala. Mhm. Yung isa, Yung unang banat niya, yung mga nagnakaw, nakawala. Okay, tingnan natin. mga nagnakaw, nakawala. Mhm. Yung isa na point pa. Mhm. Presidente ng bangko. Yung wanted, sabi ko, di pa rin nakukulong. So yun yung ano niya mga sangkay, yun yung kanyang sigaw na yung mga nagnakaw daw po malaya pa mga sangkay. Tinukoy niya dito si Saldico, si Representative Romualdez na isa po sa kumbaga mastermind pero hindi pa rin po nakukulong magpahanggang ngayon. Yung mga nagnakaw, nakawala. Yung isa na point pa. Presidente ng bangko. Yung wanted, sabi ko, di pa rin nakukulong. Yung mga Okay, so yun ang eksena mga sangkay. No, yung mga nagnakaw daw po, lahat sila, malaya pa. Wala pang nakukulong. Actually, meron naman pong mga nakukulong na mga sangkay, no? Kagaya po ng mga district engineers na involved sa corruption. Mga miyembro ng DPWH and some individuals pagdating po sa mga kontratista. At pagdating naman po sa mga nasabing involved sa korupsyon, andun si Jinggoy, andun din po si Bong Revilla. Sila Marcoleta, hindi mo kasi matatawag na korupsyon mga sangkay kasi this is plunder. But for me, ako po ay pro-government mga sangkay. But nakikita ko naman di naman po ako bulag mga sangkay, no? Tungkol po doon. Yung tungkol kay La Marcoleta, donation po yun ng kanilang tropa. O magtotropa sila mga sangkay, nag-donate. Ang problema lang po talaga kay Marcoleta, hindi po diniklara. No? Donation sa pangangampanya na hindi dineclare, sobrang laki. So ano nangyari? Ayun, nakasuhan po siya ng plunder. May mali pa rin po mga sangkay, pero hindi po siya yung matatawag na corruption like what some or many politicians did to the budget of the Republic of the Philippines for many projects like flood control, mga sangkay na pinaldas, kinulimbat ang pera, ninakaw ang pera, mga sangkay. So dito, medyo alam nyo itong ginawa na eksena ni Mike Defensor ay malakas na hatak sa mga Pilipino.
No? Kasi syempre, of course, yung mga PBBM supporters, babarahin nila to mga sangkay, kukontrahin nila. Pero yung ibang mga Pilipino, no? Yung mga given na po yung mga DDS, siguro let's say neutral, nakakaintindi sa mga nangyayari, mahahatak nila sa ganitong klaseng situation, no? Sa ganitong klaseng eksena. Sisigaw ka, no? Sisigaw ka, habang nakaposas ka, sasabihin mo na yung mga magnanakaw, malaya pa. Yung mga mastermind, hindi pa rin nakukulong. Ay, yan, mga sangkay yung, kumbaga, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yan mga sangkay ng ilan sa ating mga officials. Kasi ang dami po talagang ako, naniniwala ako na si PBBM gusto niya po talagang makulong itong mga lahat na po ng mga korap, pero may pressure mga sangkay. At alam po natin kung saan nanggagaling yung korupsyon, no? Sa House of Representatives, ang dami pong involved. Doon, pinangalanan na po yan noong 2025. Before po, mga sangkay, umabot tayo sa December, ang dami pong nasa listahan na maraming mga officials ng ating gobyerno from House of Representatives papunta sa Senado, pero mas talaga majority nasa House of Representatives. So ngayon, wala pa rin pong, ewan ko bakit ganun, nagtataka nga ako bakit hindi pa rin po napapakulong yung mga yun, mga sangkay. Pero sana po, no, maging to sa lahat ng mga politiko. Kasi bumabalik na naman daw po yung pangungurap eh. Mukhang nung una lamang po sila natakot kay PBBM, ngayon bumabalik na naman daw po yung korupsyon at sistema. Ang nag-reveal po noon mga sangkay, I think, Ombudsman Rimulya, na parang ganun po ang ginagawa ngayon mga sangkay. Parang tila baga bumabalik na naman daw po yung systematikong korupsyon. Kasi itong korupsyon na ito mga sangkay, matagal na po nangyayari. Matagal na po nilang ginagawa. So, may sistema na po silang ginagawa. At ang matindi ngayon mga sangkay, marami pong mga big time corrupt officials ang hindi pa rin po nakukulong, nasa sakote. Siyempre, andun yung kanilang kapangyarihan, na kaya po nilang suwayin ang batas, na kaya po nilang apakan ng batas gamit ang kanilang kapangyarihan mula sa pera, no, at impluwensya. Kaya ngayon mga sangkay, itong ginawa, pakinggan po natin. Ito. Yung mga nagnakaw, nakawala. Mhm. Yung isa na-appoint pa, presidente ng bangko. Si Romualdez Saldico, hindi pa rin nakukulong. Ayan. Yung mga Grabe, no? Medyo malakas ang hatak nun sa mga Pilipino. Kasi, ngayon, ang labanan ngayon ng mga politiko, mga sangkay, simpatya. Paanuhan yan, mga sangkay, patindihan ng drama. So, ito yung drama ni Mike Defensor. No? At malamang sa malamang, kasi corruption to, pagdating sa corruption, marami po talaga yung galit dyan. Well, ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.